Pwede rin po ninyo na gagamitin ninyo ang ganitong paraan sa pag-add at pag-minus. Halimbawa, 3 plus 4 equals blank. So, may blank dito. So, kung tatanungin ang bata kung anong number ang pinakamalaki, ang mas malaki, ang 3 ba o ang 4. So, kapag siyempre mas malaki ang 4, sasabihin ng bata 4. So, magsisimula tayo dito sa 4. Dagdagan ng ano ang ang number na mas mababa sa 4, sa 3 plus 4. So, sasabihin ng bata 3. So, magsimula tayo sa 3. Tapos, magdadagdag tayo ng 3. Tatalon tayo ng 3 para makakuha tayo ngayon ng sagot. So, tatalon tayo 1. Ang 4, dagdagan natin ng 3. 1, 2, 3. So, saan tumigil ang ballpen na pinangturo natin sa number? So, nasa 7. So, dahil tumigil tayo sa 7, ang sagot dito sa 3 plus 4 ay 7. Tapos, 2 plus 1 equals blank. So, lagyan ng blank dito. So, ano ang pinakamataas? Ano ang mas mataas? 2 or 1? So, tatanungin ang bata kung ano ang mas mataas na number. At kung ano yung mataas na sasabihin ng bata na number, doon tayo magsisimulang magbilang. So, 1 ay 2. So, ano ang mas mababa na number sa 2 plus 1? 1. So, ibig sabihin, tatalo na lang tayo ng isang beses papuntang kanan. So, 1. So, saan tayo tumigil? Sa 3. So, ibig sabihin, ang 2 plus 1 ay 3 ang sagot. Next. Okay, next. Para sa 5 plus 2 equals blank. Ano ang number or alin ang number na mas mataas sa dalawa? 5 or 2? So, tatanungin ang bata. At sasabihin ng bata, pipiliin ng bata alin dyan ang mas marami. Pag sinabi niyang 5, or kapag sumagot siya ng 2, sasabihin natin na marami ba ang 2 kaysa 5? O kaya ipakita ninyo sa popsicle sticks ang 2 at ang 5 na magkahiwalay ang 5 popsicle sticks at 2 popsicle sticks at ipakumpara sa bata kung alin sa dalawa ang mas marami. So, kapag nakikita na niya yung 5 plus 2, 5 popsicle sticks at saka 2 popsicle sticks, kung alin ang mas marami, so, pipiliin na niya ngayon ang 5. So, dahil ang 5 ang mas mataas, magsimula tayong magbilang sa 5. Hindi na tayo magbibilang sa 1. Diretso na tayo sa 5, plus, ilan ang idadagdag sa 5? So, meron tayong 2. So, sasabihin ng bata, dagdagan na ang 5 ng 2. So, tatalon tayo ng 2 beses. Mula sa 5. Ready? 1, 2. So, dito tayo titigil sa 7. So, ang 5 plus 2, ang sagot ay 7. Yan. Tapos, sulat na lang dito. Tanungin ang bata, o saan tayo tumigil? Yun. Kung saan tumigil, yun po ang sagot. Dapat siguraduhin na tama yung tinigilan. Baka lampas naman yung tinigilan ng bilang o kaya kulang naman ang tinigilan. Dapat tama po talaga ang sagot. So, ngayon next. 3 plus 3 equals blank. So, meron bang mas mataas na number sa 3 plus 3? So, sasabihin ng bata, wala po. Meron bang kaibahan? Parehas lang ba ang mga number or may magkaiba? Sabihin po ng bata, magkaparehas lang po. So, ibig sabihin, dahil parehas na yan 3, so, automatic, mag-start na tayo magbilang sa 3. So, sa tanungin ng bata, ilan ang idadagdag natin sa 3?
Or sasabihin natin sa bata, ano ang nasa gitna ng dalawang 3? Kahit dito pa po sa taas, 3 plus 4. Tanungin ang bata, ano ang nasa gitna ng 3 at 4? Cross ba or gitling? Kapag sinabi ng bata ng cross, tanungin ang bata kung anong gagawin natin. Magdadagdag ba tayo o magbabawas? Tanungin po lagi, tuwing makikita yung cross hanggang sa matapos niya yung kanyang sasagutan na addition. Tapos, yun. Balik tayo dito sa 3 plus 3. Magsimula tayo sa 3. At tanungin ang bata, ilan ang ating idadagdag sa 3? So, balik sa 3. Magdadagdag tayo ngayon ng 3. Tatalon tayo ng 3. 1, 2, 3. So, tumigil tayo sa 6. Tanungin ang bata, ano ngayon ang sagot natin? 3 plus 3. Ano ang sagot natin? Or ano ang isasagot natin? Tapos, kung ano yung tinuro ng bata, sasabihin niya 6. So, isusulat natin dito. Yan, isusulat natin sa blank. Next. 7 plus 3 equals blank. Tanungin ang bata, anong nakikita mo sa gitna ng 7 at 3? Ito. Sasabihin ng bata, cross po. Tanungin ng bata, anong gagawin natin kapag cross? Magdadagdag ba tayo o magbabawas? Tapos, sasabihin ng bata, magdadagdag po. Tapos, tanungin ang bata, anong number or anong bilang ang mas mataas sa dalawa? Ang 7 ba or ang 3? Ang mas marami? Alin sa dalawa ang mas marami? 7 o ang 3? Tapos, kung hindi alam ng bata, hindi pa rin niya masasagutan kung alin ang marami sa dalawa, magbibilang na naman kayo ng popsicle sticks, 7 popsicle sticks at 3 popsicle sticks. Ipakita sa bata ang kaibahan ng 7 popsicle sticks at 3 popsicle sticks kung alin ang mas marami at alin ang konti. Kapag nakita na ng bata ang sagot, sasagot na siya, 7 po ang mas marami. So, dahil 7 ang mas marami, diretso na tayo magbibilang sa number 7. Hindi na tayo magsisimula pang magbilang sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diretso na tayo dito sa 7. At tanungin ang bata, ilan ang ating idadagdag sa number 7? Sasagot ang bata, 3 po. So, galing sa 7, tatalon tayo ng 3 steps para makakuha tayo ng sagot. Okay? Start tayo. 1, 2, 3. So, saan tumigil ang ating kamay? Ang kamay na tinuro natin sa number. Tatanungin ang bata. Sa 10 po. So, isusulat na yung sagot dito. Ay, sabihin mo na, 7 plus 3 equals ilan ang sagot ng 7 plus 3? Tanungin ang bata, saan tayo tumigil? Tapos, saka sasabihin, kapag sinabing 10 po, ipasulat sa bata ang 10. Bata po ang magsusulat, hindi po nanay sa sagot. Ganon din po ang gagawin sa subtraction. Kanina, papunta tayong kanan dahil nag-plus tayo. Lahat ng gagawin natin na pakanan, ang operation niyan or ang hinahanap natin yan ay ang sagot sa addition. Pero kapag ang pagbilang natin ay pakaliwa, paatras tayo, ang hinahanap natin dyan ay ang sagot ng subtraction or minus. Tulad nito, 6 minus 4 equals blank. Yan. 6 minus 4 equals blank equals blank. Tanungin ang bata, ano ang pinakamataas or ano ang mas mataas na number? 6 o 4? Sasabihin ng bata, 6 po. Kung hindi pa rin alam ng bata kung alin ang marami sa dalawa, magpakita na kayo ng sticks or popsicle sticks. Ipakita ninyo ang bilang ng number 6 o 6 na popsicle sticks at 4 na popsicle sticks, ipakita ang kaibahan.
Tapos, kapag sumagot ng bata na mas marami po ang 6, yun, turo na tayo dito sa 6. Tapos, tanungin ang bata, ano ang nasa gitna ng 6 at 4? Tapos, sasabihin ng bata, gitling po. Tanungin naman ngayon ulit ang bata, anong gagawin natin kapag gitling ang nasa gitna ng 6 at 4? Pag hindi masagot ng bata, pwede ninyong unahan, pero hindi palagi. Kailangang masagot niya sa susunod na mga tanong, kailangan makasagot na siya na kapag gitling, ang gagawin ay babawasan natin. So, tatanungin, ano ang gagawin natin kapag gitling ang ginagamit? Sasagot na yung bata ng magbabawas po sa babawasan natin. So, ang mataas na number ay number 6. Dito na tayo magsisimula. Dahil magbabawas tayo, papunta tayo sa kaliwa. Babalik tayo papuntang 1. Dahil babawasan natin. Pero kapag magdadagdag tayo, papunta tayo dito sa 10. Pataas, pakanan tayo. Pag kaliwa, ibig sabihin magbabawas tayo. So, yan. Dito tayo sa 6. Babawasan natin ng 4. Magsimula tayo magbilang sa 6. 1, 2, 3, 4. So, tatanungin natin ang bata, ilan ang natitirang number papuntang kaliwa. Pagkatapos natin dito sa 3, ilan ang natitirang number? So, 1, 2. Dalawa na lang. Ibig sabihin, 6 minus 4 equals 2. Sunod, 3 minus 1 equals blank. Tanungin ang bata, ano ang ginamit na simbolo sa gitna? Plus ba o gitling? Pag sinabi ng bata ng gitling, tanungin anong gagawin, magdagdag ba o magbawas? Pag sinabi ng bata na magbabawas, tanungin ang bata ulit kung alin ang mas mataas, 3 or 1. Pag sinabi ng bata na 3, diretso tayo sa 3. Tapos, babawasan natin ang 3 ng 1. So, magbilang tayo dito mismo sa 3. Magsimula tayo magbilang sa 3. Babawasan natin ng 1. 1, dito na tayo magsisimulang magbilang ng ibabawas. So, ilan ang natitira galing sa pagkatapos ng 3, papunta sa 1. So, 1, 2. So, dalawa na lang ang natitira. So, ang sagot ay 2. Next, 10 minus 4 equals blank. Tanungin ang bata, ano ang ginamit sa gitna ng 10 at 4? Tanungin kung ano, plus ba o gitling. Tapos sasabihin, tanungin ulit, alin ang mas mataas, 10 o 4? At kung hindi kaya, gamitan ng popsicle sticks. Kung hindi pa rin masagot ng tama, kung kaya na niyang sumagot ng tamang sagot, diretso, kapag sasabihin ng bata na 10 po, diretso tayo sa 10. Tapos sabihin, tanungin ang bata, ilan ang ibabawas natin sa 10? Sasagot po ang bata, 4 po. So, magsisimula tayo sa 10, magbilang ng 1. Dahil minus. Kapag minus, magsistart na tayo agad sa mas mataas na number sa pagbibilang ng unang bilang na ating ibabawas. So, babawasan natin ng 10 ng 4, maging 1, 2, 3, 4. Titigil tayo dito sa 7. Ngayon, ilan ang natitira? Galing sa 7 papuntang 1. Bibilangin natin, hawakan hawakan ang number 7 para hindi malilito, hindi makakalimutan. Tapos, bibilangin ang natitira mula sa 6, 1, hanggang 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So, ang isasagot natin, ang natitira ay, ang 10 minus 4 equals 6 na lang ang natitira. Next. 8 minus 3 equals blank. Tanungin ulit, anong gagamitin? Anong operation ang gagamitin? At kapag sinabing magbabawas, tanungin bakit magbabawas tayo. Tapos sasagot ang bata dahil gitling po ang nasa gitna. Yun. Tapos tanungin ang bata, alin sa dalawang number ang mas mataas? 8 or 3? Kapag sinabi ng bata 8, diretso tayo sa 8. Tapos tanungin ang bata, ilan ang ibabawas natin sa 8? Sasagot ang bata, 3 po. So dito na tayo mag-start ng pagbibilang na ibabawas sa 8 mismo. Bawasan natin ng 3 ang 8. 1, 2, 3. So, ilan ang natitira? Ilan ang natitira mula sa 6? Mula sa number na tinigilan, papuntang 1. So, bibilangin natin ang number kasunod ng tinigilan. Kung ilan ang natitira? 1, 2, 3, 4, 5. So, ang natitira ay 5. Yan, ipasulat sa bata, sa blank, ang sagot. Next, 7 minus 2 equals blank. Tanungin ulit, ano ang nasa gitna ng 7 at 2? Kapag sinabing gitling, anong gagawin natin sa gitling? Anong operation ang gagamitin natin? Magbabawas ba tayo o magdadagdag? Kapag sinabing magbabawas, tanungin ang bata, alin ang mas malaki na bilang, ang 7 ba o ang 2? Kapag sinabi ng bata na 7 po, diretso tayo sa 7. Pero kapag sumagot ang bata, 2 po, magpakita kayo ng popsicle sticks, magbilang kayo ng 7 popsicle sticks at 2 popsicle sticks. Ipa-compare sa bata, alin doon ang mas marami. Kapag sinabi ng bata na mas marami ang 7, diretso tayo sa 7. Tapos tanungin ang bata, ilan ang tatanggalin natin or ibabawas natin sa 7? Sasabihin ng bata, 2 po. So dahil nagsimula tayo sa mas mataas na number 7, at babawasan natin ng 2, magsimula na tayo sa 7 mismo sa pagtatanggal ng 2 sa kanya. So, 1, 2. So, ilan ngayon ang natitira pagkatapos natin sa number na binawas natin sa 2 number na kinuha natin? Ilan na lang ang natitira? So, bibilangin natin. Papuntang 1. Papuntang 1 ang pagbibilang natin mula sa tinigilan natin kanina nung binawas natin. Bilangin natin kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang sagot ay 7 minus 2 equals 5. Yun lang.